Hello guys! Ayan! Nakapag-vlog na naman ulit. Shalak! Last night na, last day. Kakauwi ko lang, siguro mga 11 o'clock na ngayon ng gabi. And bukas na yung aking flight. I'm so excited. Finally, makakapagbakasyon na rin after 8 or 9 months. This is the longest ever. Shalak! And I'm excited. Bukas, ano pa naman yung flight ko? Hapon pa naman siya, like around 5 or 6 p.m. Tapos meron akong connecting flight sa San Francisco. And then San Francisco to Manila na. Diretso tayo ng Manila this time. Shalak! Ayan. Kung nagdi-dinner lang ako ngayon, late dinner, and at the same time, after this, ay i-fix ko na lahat or i-finalize ko na lahat ng mga bagahe or i-empakehin ko na lahat. Like, fixed na before tomorrow. Kasi meron pa akong, di ko pa kasi naisasauli yung aking AT&T na device. So, I still have app until August 25, pero hanggang bukas na lang nga ako. So, isasauli ko siya bukas. Para hindi tayo ma-charge ng equipment for non-return. Ayan. Sagutin ko lang yung yung question about sa ano ba yung dinner ko ngayon? Pakita ko muna sa inyo. Ito yung isa sa mga benefits ng meron kang roommate or meron kang sa bahay. Ayan, ito. Luto niya yan kanina. Parang tuna na nilagyan niya ng avocado. Then ito guys, masarap pala yung blueberry na yung nabibili ko sa Costco na hindi ko siya nilagyan yan ng maraming yogurt. Tinay ko lang. Tapos ice, milk, mga ganun. Mas masarap pala siya kaysa nilalagyan ng yogurt. Medyo mapakla kasi kapag nilalagyan ko ng yogurt. Nilalagyan ko ng yogurt kasi siya, may protein. Pero lasang-lasa mo yung berry kapag walang Nakaka-calm kasi siya guys, yung berry. Stress na stress. Ayun, sagutin ko yung isa sa mga tanong ninyo guys. Saan ba yun? Dami ko ng mga question na dili ko masagot. Pasensya na rin. Let's see. Ito guys, so, room for rent po ba kayo? Magkano po monthly na binabayaran nyo? Thank you. Ayan, dili ko masagot yan yung kung magkano. Pero, what I can answer is mababa siya kaysa sa payment ko or sa renta ko nung meron pa akong whole apartment. As in mababa. So, ang binabayaran ko dati is nasa 1,300 sa totoo lang. Lahat na yun guys, hindi pa kasama yung internet and everything. $1,300 na lang siya. Parang kasama na yung mga amenities, yung parking, yung everything. Dito guys, some of the apartment, you have to pay for your reserved parking, which is around, siguro mga nasa $20, $30, $35, mga ganyan. Monthly. Na yun. So, lahat na nasa $1,300, mga ganyan, yung binabayaran ko sa aking apartment. Pero dito, okay. Mababa siya. I don't know kung dahil tumawad pa nga ako eh. Shut up. Kasi ayoko na ay nako, ewan ko. Nakakaloka. Pero okay naman. Actually guys, hindi rin naman akong sobra kong or ang tagal kong pinag-isipan ito. Like, kasi siya mismo yung nag-offer and feeling ko, hindi naman sa pinagrenta niya ako dito because I think ang dahilan hindi dahil para maka-help or kung ano man. Kasi as in kayang-kaya niyang i-OT, kayang-kaya niyang i-produce yung nirerenta ko dito guys, in short. Dito sa Kaso, I think kasi nakailan ako tumanggi, like
hindi naman sa tumanggi, parang sabi ko pag-isipan mo. Kasi baka ano, mag-away tayo, magkailangan, mga ganyan. Pero meron naman akong palagay na hindi kami magkakailangan or hindi kami magkaaway or something ng sobra-sobra. I mean, we have small fight like pa-joke, pa-ganyan, pero hindi naman sa umaabot na yung tampuhan na sobra-sobra like 5 days, 7 days, or 6 days, hindi. As much as possible, ayokong pinapatagal ng sobra-sobra yung tampuhan. Like, within 24 hours, syempre, kung may kasalanan ka, humingi ka ng tawad, 'di ba? Ako naman, kung nasaktan ako, sasabihin ko talaga, guys, as in, ako, pag nasaktan ako, sasabihin ko talaga sa kanya na I got so offended, mga gano'n. Sometimes I'm very sensitive, but whenever I got hurt, I always make sure to inform the person that I got offended with your statement or I got hurt with your statement. And kung feeling ko naman na meron akong nasaktang tao, marunong din naman akong humingi ng tawad, 'di ba? Hindi naman, pero hindi rin naman ako hihingi ng tawad sa something na hindi ko naman talaga kasalanan, 'di ba? Ba't ka hihingi ng sorry sa something na dili mo naman, wala ka namang kasalanan, 'di ba? Mga gano'n. Pero kung alam kong nagkamali ako, alam ko naman kung papaano mag-sorry. Siya lang. At saka, yon, hindi naman sa nakipag-share ako dito or nag-rent ako sa kanya is because gusto ko lang makatipid. One of the reason din, guys, is gusto kong, alam nyo, 1 month pa lang ako dito, siguro mag 1 month, mga ganyan, dito sa bahay na to, nakasama siya. Hindi lang naman sa reason na gusto kong magtipid. Pangalawa, isa sa mga rason is, parang palagay ka na meron kang kasama sa bahay, meron kang matatakbuhan, mga gano'n. Iba yung feeling na meron kang kasama. Tsaka ang sa una, inisip ko, 'di ba, nagkaanuhan ako dati. Meron din akong naka-share sa isang bahay dati na parang hindi siya nag-work. Isa 'yun sa winner risk ko. Pero kami naman na magkaibigan kasi kami talaga. Wala kaming yung parang ilangan or something. Walang ilangan na parang um, pag nandito sa kusina na parang ano, hindi magpapansinan or something. Alam ko merong mga gano'n, yung parang, "Ay, wag na lang nandoon sa kusina, hindi na lang ako lalabas, mamaya na lang ako lalabas para hindi kayo magpang-abot." No, hindi gano'n. Hindi gano'n yung pagkakaibigan namin, guys. Like, isang taon ba or 2 taon pa lang kayo magkaibigan? Siguro mga 1 taon at kalahati. Siguro nagkita kami nung bumisita ako sa Houston nung 2024 ba, nung November, yon. Kung maalala niyo yung vlog ko na yun, 2024 ba or December, oo, na pumunta ako dito sa Houston. Yon, na pumunta ako dito sa Houston. Siguro ngayong December, magdadalawang taon pa lang kami magkaibigan. But our friendship, wala siyang ilangan. Yung parang katulad ng ano, katulad ng yung best friend ko sa Riyadh at saka yung best friend ko din na nasa London or hindi sa London, ano yun, Birmingham ba yun? Basta parang malapit sa London, pero part pa rin siya ng UK. Yun, parang walang ilangan. Siya lang. Ganun. So, sabi ko, ako wala akong problema. Siya ang inas ko kung hindi kaya ano, parang sabi ko, parang mainis ka or maano ka sa akin. Eventually, palayasin mo din ako. Mga ganon. Yun yung ano, yun yung worry ko na parang masira yung friendship namin dahil sa pagtira ko dito. So, sabi niya, parang okay naman, mga ganun-ganyan. Pero hanggang sa sige, sabi ko, sige na nga, sabi ko. Kasi, ayoko nung una. Pero, maganda rin na ganito na meron kang kasama sa ano. Maski magkulang, alam nyo guys, nung last 2 paycheck ko or last, yung
paycheck before ng sasahurin ko ngayon, mababa yung oras ko. Pero hindi ko na siya winnory too much since mababa rin naman yung bills ko, 'di ba? Na babayaran or aanuhin. Kulang yung hours, yung paycheck ko nung nakaraan. Hindi yung sinahod ko, yung mas nakaraan pa, yung last. Kasi sasahod kami ngayon, tapos yung last 2 paycheck. Nung paycheck ko nung July, mga ganon, yung first week of July or second week of July, mga ganon. Mababa yung sinahod ko kasi nga, konti lang yung hours, di masyado. Pero okay lang naman. Like above 2K pa rin naman eh. 'Di ba? So, above 2K to 5, mga ganun yung sinahod ko na ano. Okay lang naman kasi nga hindi rin naman ganun kataas yung bills na binabayaran ko so far. So, yun isa rin yun sa mga ano. Hindi ko masasagot sa inyo kung magkano yung binabayaran ko dito, pero masasabi kong okay. Pangalawa, ano, mas palagay yung loob ko na meron akong kasama. Tsaka hindi naman siya always nandito. Mas gusto ko pa nga na nandito siya, may kasama. Alam niyo yung feeling guys na parang yung dati, nung meron akong ka-roommate na hindi ko nasasabihin na hindi kami masyadong close noon. Hindi kami naging friend ng sobra-sobra. Parang magka-batch lang, mga ganon. Yung feeling na, uy, siguro yun din yung nafi-feel niya sa akin, yung feeling na, ay nandun siguro kumakain, antayin ko muna hanggang sa matapos, tsaka ako bababa, mga gano'n. Yung gano'ng feeling wala sa amin. Mas lalo kong maririnig na nandito siya kumakain, mas lalo akong bababa at magkakape. Kasi gano'n. Wala kaming ilangan, parang ano kami, parang siguro ano, magkaibigan talaga yung turingan, mga gano'n. Shalakay. Tapusin ko na nga tong mga pagkain ko and then after that, aakyat na ako para it's either late na rin kasi baka matulog na ako para ano, 11:21 na eh. Baka matutulog muna ako tapos gising na lang ako ng maaga, di ba? Shalak. Sige na guys. Inaantok na rin ako. Nakakaloka. Pero doon sa question na kung magkano, dili na lang. Huwag na, uy. Basta ano siya, mababa. Mababang mababa. Meron pa ba akong room for rent? I can relate. Ayun, doon pala sa nag-comment na, that's why you don't make decision when you're upset kasi mostly mali yung mga decision. You can always go back to emergency nursing. Definitely. Charis, joke lang yun. Exactly. Hindi tayo nagde-decision hindi tayo nagde-decision nang galit pa tayo. Hindi naman ako nagdesisyon nung galit pa ako. Like, I quit, yung hindi naman ko pinagsisisihan that I quit emergency nursing doon sa company na yun. Kasi notorious talaga yung company na yun, yung hospital na yun, or specific branch na yun, for being bully, for being, kung alam nyo lang guys, magpunta kayo sa Houston Group, makikita nyo lahat ng bad feedback doon sa mismong unit na yun, and specific hospital na yun. As in, nakakaloka. Try to avoid that specific unit in hospital at all costs. Kapag nandito kayo sa Houston, nakakaloka. Hindi nyo po problemahin yung trabaho. Yes, busy kung busy. Busy naman talaga ang emergency department. Pero, ang i-warn yung ugali at kasatanas ng mga tao. But anyway, huwag na natin yan. Yun yung hindi ko pinagsisisihan na umalis ako. Ang pinagsisisihan ko is that they make me feel na parang I'm not enough for this kind of specialization. So, ang naramdaman ko is ganun na parang, ay, I'm not enough, ganyan. Lumipat na lang ako ng ibang specialty. Mga ganun. In which pinagsisisihan ko yun. At some point. Pero, ngayon, okay naman ako sa dialysis. Hindi masyadong stressful. Kumikita naman ako ng maayos, di ba?
Kung bumalik man siguro ako sa emergency nursing, let's see in the future. But right now, I'm still okay with dialysis. Yun lang ang kinabubusitan ko, yung on-call na nakakaloka ng bonggang-bongga. O, di ba? Siya lang. So, hanggang dito na lang guys. Tomorrow na lang, mga shalak. Let's see you. See you na lang siguro tomorrow. Probably here or in the airport. Ay, naku, nakakaloka, shalak. Pagod na ang Inday.